Gusto ko lang po linawin po yung pagpapatigil po ng CPR. Ito ang katotohanan sa issue ng CPR sa pagkalunod patay noon ng dalawang student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa video na ito pag-uusapan natin ang matinding issue matapos na ipatigil ng babaeng rescuer na ito ang pag-CPR kay Rene Baterbonia matapos na masagip sa dagat sa Aurora. Nauna nang nag-trending ang panayam sa kanya matapos ang direktang utusan ang mga manlalaro na itigil ang pag-CPR kay Rene upang madali siyang maisakay at maihabol sa ambulansya. Ang utos na ito ay umani na matinding batikos mula sa pamilya, publiko at mga medical experts. Ayon sa Standard Basic Life Support o BLS Protocol, ang CPR ay hindi dapat pinahihinto o pinapatigil ng matagal habang inililipat ang pasyente dahil ang bawat segundong walang oxygen sa utak ay nagdudulot ng permanenteng pinsala. Nilinaw ni Chris Angeli Librero, ang team leader ng Dipakulaw Rescue Team, na siyang nagpatigil noon sa CPR na panandalian lamang daw ang pagpapatigil noon para mailipat sila sa mas ligtas na lugar dahil inabot na ng malaking alon ang kanilang pwesto sa dalampasigan. Kinumpirma naman niya na pansamantalang natigil ang CPR na humigit kumulang 1 minuto matapos buhati ng biktima mula sa dalampasigan papunta sa ambulansya. At pagdating naman sa ambulansya ay pinagpatuloy agad nila ang CPR hanggang sa na-turn over siya sa Aurora Memorial Hospital. Nandalian lang naman po yun para po mabilis po naming mailipat po yung katawan po nung nalunod sa safe na area. Mga estimate ko po mga 1 minute po. Simula po dun sa shore hanggang maitakbo po nila dun sa ambulance po. And then po after po dun sa ambulance, start naman na po yun mag-CPR po ulit. Sinilip din ng Senado ang insidente dahil napansin ng mga otoridad ang ilang discrepancy sa dokumentasyon kung saan ang oras ng pagkamatay sa death certificate ay tila nauna pa bago ang oras ng pagdating ng biktima sa ospital. Batay sa timeline ng rescue, si Rene Baterbonia ay na-recover mula sa dagat bandang alas 3:40 ng hapon at nakarating sa ospital alas 3:47 ng hapon. Gayunpaman, nakasulat sa kanyang death certificate na ang oras ng kanyang pagkamatay ay alas 3:33 ng hapon. 7 minuto bago pa man siya maiahon sa tubig. Bukod sa issue ng CPR, ang pagkamatay ni Baterbonia at ng kanyang kasamang si Divine Adili ay sumailalim sa masusing investigasyon ng PNP-CIDG at ang NBI dahil sa mga hinalang posibleng may naganap na kapabayaan. Kinumpirma naman ng Aurora Provincial Police Office na ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia ay asphyxia by drowning o kawalan ng hangin dahil sa pagkalunod. Bagaman idineklara ng lokal na pulisya na walang foul play o indikasyon na nilagyan ng pabigat ang katawan ng mga biktima, patuloy ang investigasyon kung may naganap na criminal negligence o kapabayaan sa panig ng Ateneo de Manila University at ng mga rescuer. Kasunod ng trahedya, nagbitiw sa pwesto si head coach Tab Baldwin at ang team manager ng Ateneo. Nahaharap ngayon si Tab Baldwin at ang 8 iba pa ng 2 counts ng homicide, 2 counts ng reckless imprudence resulting in homicide at ang paglabag sa Anti-Hazing Act. Ano sa palagay ninyo? Sapat ba ang paliwanag ng rescuer na ito sa pansamantalang pagpapatigil sa pag-CPR kay Rene Baterbonia? I-comment yan sa ating comment section.